Hey guys, it's July 4. Ito na si Sedi. Nakaka-deliver lang. Yung paper bag niya from Pet to Nature sa Marikina. So, ito siya. Hindi ko na na-video tuloy yung pag-unwrap na ano na ako. Yan. Yung ashes niya. Setting. Yung ashes niya. White na white. Setting. Yan si Sedi, baby. Tapos, yan. Ang kanyang and then, ayan, may pangalan siya. Sedi. June 29, 2014. June 30, 2024. Hindi nanira pa yung eyes ko kung umiiyak na ako kasi lagi ako umiiyak. Unwrap na natin to, baby. Open mo na. Oh, wait lang. Careful. Hindi mo kaya? Open mo, baby. Open na yan. Inopen ko na yan. Ayan, Sedi. Ayan siya. Ang payment po doon ay 7.5 for... Yes. Po niya yan. Yung footprint niya. Yan. Kamay ni Sedi yan. 7.5. Kasama na lahat. Pati yung viewing for 20 minutes. Aquamation and everything. Yung ano ni Sedi. Fur ni Sedi. Oo. Ano to? Teeth? Ayan o. Pati nga, ano yung isa? Teeth ba yan? Ay, teeth ni Sedi. Ay, hindi. Nails! Nails niya to. Nails niya. Pinaputi nila. Maitim na yung nails ni Sedi. Nung tumanda siya, umitim. Lagay mo to sa ash. Hindi, baby. Lalagay lang yun natin dito. Tapos i-open natin. Ito yung binigay kong picture ni Sedi. Kasi, ang cute-cute niya dito. Si Ninang V and family yung nag-visit sila dito. Ito yung picture niya na sinend nila sa akin. Nakuha nila. Ito yung gusto kong ilagay kasi sa dami-dami ng picture ni Sedi. Ang ganda-ganda. Although si Sedi talaga smiling face talaga siya. Bebe. Nakakasad. Good morning. It's a bit rainy Sunday morning. Sabi, uulan daw. So, ayan, sa mga nakakami sa aking plants. Ayan sila. Ayan ang aking mga ferns. At ito ang aking pinaka-favorite na variegated fern. As of today. Charot, as of today. Ito na, ang ganda-ganda na nung inano ko. Naka-recover na yung fern na nirepat ko. Ganyan lang pala talaga siya. Hayaan mo lang siya na. First time ko kasi nagrepat ng sobrang laki from electric fan pot to banyera. Yan. So, masayang-masaya sila dahil umuulan. At eto pala yung binibenta ko na plants. Ayan, yung bugayi galing sa loob. Kasi binenta ko na yung tsaka to. Binenta ko na kasi yung ano ko sa taas. Yung... Asan pa ba yung isa? Ato, yung isa pa. Ito yung fern. Kasi ito itataas ko dun eh. Iba yung ilalagay ko dito. Tsaka ano ba yun? Ito, basta nakabundle ata yung lahat. 3-4 ko na lang ata binundle. As in, samantalang ito, 2,850 bili ko dito sa agave na to. Anyway, ay ito pala. Ito kaya nandito to pinapaulanan ko. Tapos ito, sumasaya-saya na to lalo itong aking Peruvian fern. Kasi, hindi na masyadong maaraw. Ang nagka-something pala sa ferns ko, ito, mas nagka-something. Yung likod niya to, kung mapapansin nyo, ayan o, marami siyang parang stems lang nakagano kasi naglagas yung ano niya, yung leaves kasi nga sobrang araw dyan nung summer. Ito okay pantay siya kahit may mga ganyan. Ang ginagawa ko kasi dyan paghapon, ginaganong-ganong ko ng stick para malaglag na yung mga brown. Tapos may confetti tayo dyan lagi ng dahon. Ayan, grabe. Ay, naiwan ko pala yung pang spray ko dito. Maambon-ambon eh. Yan. Ang saya-saya nila pagka tag-ulan. Tsaka itong aking napakalaking Euphorbia lactea. Ang dami-daming babies. Ngayon ko lang ito nalapitan ulit. Hindi ako masyadong nagdalalabas kasi nagwawalis-walis lang ako ng leaves. Grabe, ang ganda oh. Grabe. Ngayon na kita napansin. Sorry. Dahil ako ay sad itong mga nakaraang
panahon. Ayan, Hindi rin kasi ako naglalabas dito masyado simula nung nawala si Sedi, then nalulungkot lang ako lalo kasi wala na akong kasunod na maliit na bata. Mga trigona, ayan. Alam niyo yung mga trigona na to, mas gustong-gusto nila umuulan kaysa yung maaraw. Kasi mas naglilib sila eh. Ganyan yan, kabisado ko na tong ikot ng mundo nitong mga to eh. Kasi pag nung bagong, puro kasi ano to, lahat po ng trigona dito from cuttings. So pag bagong cuttings, bagong lagay, bagong tanim, ano yan, may mga leaves, diba? Mag-yellow lahat yun, mawawala lahat yun. So, syempre, nag-a-adjust. Tapos, pag tag-ulan mo siya nilagay, wala ganito, dadami yung leaves. Konti pa yan, dadami pa yan, kakapal pa yan. Itong taas na nito, kakapal pa yan. Tapos, pag nag-summer, magba-brown. Makakalbo yan. Wala lahat yan. Puro tinik lang yan, wala lahat yan. Tapos ngayon, patag-ulan na ulit, ayan na sila ulit. Kaya mas maganda sila pagka tag-ulan. Kahit yung mga narifolya ko, tingnan nyo, sobrang dahon. Kahit anong gawin ko dyan, kahit pag summer, araw-araw ko silang diligan. Kahit wala sa direct sunlight, ano yan sila, naglalaga sila. Kaya, pag ano naman, pag ganitong tag-ulan na, ayan, namumukadkad na yan sila. So, pag umaga, una ko talagang ginagawa bago magkape ay tumutunga nga dito. Ayan, dati nung andyan pa si Sedi, natataranta talaga akong i-open na yung door kasi iihi na siya. Although, hindi muna siya iihi. Kasi, lalambingin niya muna ako kahit iihi na siya, tsaka siya lalabas. Yon. Tapos, bubuhatin ko siya. Dito kami tutulala ng mga ilang minuto. Ayan, dyan. So, ngayon, yan. Actually, naano ko na to. For the first time, simula na wala si Sedi. Kasi dito siya lagi umiihi. Doon, sa side na yon. Tsaka, pag umuulan doon. Tapos, doon madalas sa dalawang yan. Hindi ako nag-wash dito agad. Hindi ako naglinis. Sunod, dahil marami ng leaves ng ferns, nagwalis na ako. Tapos, mga 3 days ago pa lang ako nag-wash talaga dito. Kasi parang feeling ko ayoko mawala yung mga wiwi niya. Pero wala talagang amoy. Kahit na nag-uulan, di siya umaamoy. Anyway pala, meron nagtatanong sa akin, paano ko na na-maintain na ma-white yung stones, yung pebbles. Ano po kasi ginagawa ko, diba dahil naglinis ako dito sa garden, may sabon, may sunrocks. Binababalang ko yan ng sunrocks. Di, pag mag-start na ako, lalagyan ko ganun. Or kaya kahit hindi pa, di, mababasa lahat, diba? Lagyan ko ng sabon, Ariel, tapos sunrocks, tas aanihon ko ng tubig. So, puputi na po yan sila. Ganon ang ginagawa ko. Hanggang doon sa dulo. Pero itong sa grass, hindi ko masyadong sinusonrox. Yung mga sa side lang or yung mga may wiwi ni Sedi before. Etong yuka na to, naligaw lang to ng landas. Wala talaga yan dyan. Yan talagang yuka na yan, di malaman sa nilalagay. Kinalbo-kalbo ko kasi. Pero tumutubo na siya. Kala ko kasi magiging ganun yung effect niya eh. Ibang klase pala yung dahon nun. Mas nakatayo. Ito kasi ang leaves nito, nakalaylay. So, failed. Hinahayaan ko siya tumubo. Para siyang batang kinalbo. Ikaw ang kulit mo kinalbo ng nanay para hindi makalabas. Ayan. Hindi alam saan pupunta. So, ayan guys. Good morning. It's Sunday. Ayan. And mag-isa pa lang ako dito sa baba. Yung husband ko maaga kasi umalis. May nilakad. Hindi naman niya nilakad. Basta may lakad. Sila pa tulog pa. So, usually pag ganito, siguro, eto lang yung next vlog ko. Simula na wala si Sedi, nag-vlog ako ng June 30. And, pa 2 weeks na tomorrow na wala siya. Everyday, iniiyakan ko pa din siya. Husband ko, ayaw na lang namin magtitigan pag iyak ako kasi. Iyak din siya. But, ang hirap. Grabe, ang hirap. Pero, first of all pala, thank you sa lahat ng mga nag-message, nag-PM, nagko-comment sa post ko, nakausap ko nung nawala si Sedi hanggang ngayon na nakikiramay sa amin sa pag-miss kay Sedi, sa pagkawala ni Sedi. Thank you so much po. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal nyo. Sobra. Pasensya na rin sa mga followers ko sa Facebook kung
minsan baka oversharing ako ng kung ano ng picture ni Sedi. Pasensya na, siguro that's my way of coping up sa nangyari. Maintindihan siguro to ng mga taong nawala na ng alaga, ng mahal sa buhay. Hindi lang ng alaga, kasi ng anak, ng kapatid, best friend. Ganon po talaga si Sedi sa akin, especially sa akin. Close siya sa buong family ko. Buong family, kaya malaki ng pamilya. 4 lang kami sa bahay, wala na kaming helper. So, si Sedi, syempre 10 years namin nakasama, and sobrang sakit talaga. Sabi ko nga talagang parang may butas sa puso ko. Kasi before, sabi ko nga sa husband ko kahapon, dati parang ang ano-ano ng puso ko, yung sabi ng kahit may problema o whatever, diba, normal sa buhay yun. Parang naisip ko, ang perfect naman kasi may mabuti akong asawa, may anak kami, may aso. Parang ang perfect, di ba, ganun yun? Parang, ay, parang kumpleto, parang ganun. Kahit maliit yung pamilya, kumpleto. Tapos, nung nawala si Sedi, parang, ang hirap po kasi explain siguro, lalo pag hindi pet lover. Or, kasi iba yung pet lover, iba yung pet nyo, hindi siya pet. Alam nyo yun? Ibang level po yun eh. So, for me, parang si Sedi talaga, kaya ang hirap mag-move on. Kasi yung, hindi siya, parang ang hirap hindi isipin. Kasi, bawat kibot, alam mo, simula pagising mo, siya nagpapabangon sa akin eh, kasi kinakalabit niya na pag alam niyang gising na ako, usually nauna siya magising sa akin. Pero madalas din naman na inaabot ako siya nakatihaya, patulog. Ano siya talaga, yung babangon ka, parang kanino ko bumabangon. Isa siya sa bumabangon ako para sa kanya, kasi nga iniisip ko magdamag siya hindi nagbibi. Bababa ito magbibibi. Or kahit tulog yan, pag bumangon na ako, babangon na rin yan. So simula start ng araw ko, andun siya eh, kasama siya, part siya eh, diba? Parang gano'n. Kasi diba may iba naman na pet lover, pero tinuturato mo rin anak yung pet, yung dog. Pero, andyan siya, naggala-gala lang siya sa bahay. Parang family pet siya, parang ganon. Si Sedi kasi hindi. Tutok, parang mas tutok, parang ganon. Alam niya yan, mga tulad ko. So, kaya parang ang hirap kasi parang ka naputulan ng kamay, parang ganon, na parang, lalo na nung first day, parang feeling ko kasi na madali yung pag-process namin sa kanya nung araw na yun, dahil nga, ilang araw na nga akong pagod, puyat, tapos sa nangyari na yung pagising, tapos dinila namin siya agad sa Pet to Nature. And thank you rin pala sa Pet to Nature Marikina, kasi sobrang, ang ganda ng service nila. Grabe mag-update, kaya natin mag-update sila, umiyak ako anyway. Pero nung padating ni Sedi, hindi ko in-expect na, hindi ako umiyak nung deliver yung ashes, hindi ako umiyak. Hanggang the next day na dumating yung ashes niya, hindi ako umiiyak. Sabi ko, Sedi, mukhang sinama mo na lahat ng ng iyak ko, parang ganon. Parang biglang gumaan yung pakiramdam ko. Sabi ko, parang siguro dahil nandito na si Sedi ulit, parang nami-miss ko, ba't yung iyak na? Kasi simula talaga na wala siya, hanggang July 4 siya din liver. Simula June 30 hanggang July 3, ngawa ako ng ngawa. Pagising, in between, nag-work ako, kumakain. Lahat nga, kasi part siya lahat ng moment ng araw namin, ng galawan namin, especially bago matulog. Never yata ako natulog nang daw ako umiyak. Lalo na yung space niya sa dulo sa paanan ko, dun kasi siya natutulog. Iniiyakan ko lagi yun. Actually, nagpapalate ako ng akyat, kasi bonding moment namin yun eh. Siyempre, pag araw, kanya-kanyang gawa, diba? May pasingit-singit na lambingan, ganyan. Pero pag matutulog na, may bonding moment kami lahat na minsan mag-snack pa kami sa taas. Tapos si Sedi kahit tulog na, ano pa yan, yung hihingi pa ng pagkain kahit kotang-kota na sa kain. So, yun. At, yun nga, parang, pag matutulog akong umiiyak, gigising ako na may luha sa eyes ko. In between, pag madaling araw, ganyan, nagigising ako. Pag dilat ko, may tutulong luha. Ganun yung buhay ko talaga for how many days. Tapos, noong July 4 na dineliver siya, wala. The next day, wala. Kaya ang yabang ko. Nung susunod na araw, simula noon hanggang ngayon, ayun na naman.
Pero hindi na yung super hagulgol na, ay may time na humagulgol pa rin pala ako yung isang araw na i-post ko pa nga yun sa page na si Rafa nilalambing ako. Kasi in fairness talaga sa husband ko tsaka kay Rafa talagang pag umiiyak ako sasabihin ni Rafa, alam nila kasi mahagulgol akong tao. Pag umiiyak kasi ako sobrang sakit ng dibdib ko, kailangan ihagulgol ko siya para mabuhay pa ako. Parang ganun. Parang ngayon ko lang naramdaman kasi yung ganitong pain na umiyak ako. Minsan pa nagkakatampuan kami ng husband ko, diba? Pero iba yun eh, may galit, may inis. Eto pain na may sakit sa dibdib mo na hindi na siya mahihil, parang ganon. Parang time na lang maghihil sa kanya. So, mas mahirap kasi pag umiyak ako na may misunderstanding kami ng husband ko, alam kong maayos yun, diba? Unlike itong pagkawala ni Sedi, parang wala siyang gamot. Parang araw, lilipas. Sabi nga nila, hindi ka naman masasanay na wala yung, hindi naman mawawala yung pain pala. Masasanay ka lang sa pain, parang ganon, sa araw-araw, yun. So, yun nga, nakakatuwa si Rafa, inaan niya ako, Daddy, hug, sasabihin kasi ng husband ko, hug mo si Mimi. Sabihin ni Rafa, pareho tayo, tapos hug nila akong dalawa. Tapos iyak ako lalo. Anyway, yun yung buhay namin. Tapos, pag-uwi namin from Pet to Nature, parang pa-lunch na yun eh. Hindi pa kami agad nag-prepare ng food. Siyempre, parang tulala pa, ganyan. So, umakit muna ako. Sabi ko sa husband ko, yun nga, yung vlog ko last time. Sabi ko, mag-vlog muna ako. Kailangan, parang yun nga, like sa nasabi ko dun sa last vlog, nung nawala si Sedi, parang, pasensya na kung iyak ako ng iyak. Kasi gusto ko talaga ma-share. Yung parang feeling ko, andito lang kayo sa harap ko. Yung, alam ko naman yung mga nagmamahal sa amin, Sedi, man nakaka-appreciate and all, diba? Parang gusto ko parang i-share na parang kausap ko lang kayo. Yun eh. It's not that parang gusto kong maghingi ng sympathy or magpa-epal or what na. Ito, iniiyakan ko si Sedi. Hindi ganon. Hindi para si Sedi gamitin ko sa ganong bagay. Promise. Hindi ako yung ganong tao na parang, ay, i-video nyo ako, mag-video ako para makita nyo umiiyak ako for the views. Hindi talaga eh. So, parang gusto ko lang parang ako nagsusumbong, parang ako naghahanap ng lambing na, oh guys, alam niyo wala na si Sedi. Kasi nakita niya naman pag birthday niya or what, binablog ko. Actually, yung birthday niya noon, hindi ko na na-vlog kasi nga, sobrang busy ko. Tapos, nakipag-video ko lang kay Ninang Vivian Loon, ayan, parang ninang ni Sedi. At yun, iyakan kami, ganyan. Tapos sabi ko, sige mag-order na ako ng lunch. Kasi actually kung wala kaming anak, na si Rafa, parang paliwala siguro yung buhay namin yung husband ko na wala, diba? Kasi may bata eh. So kailangan magpe-prepare ka ng lunch. So nag-order lang ako Jollibee, ganyan. Habang kumakain ako, pinipilit kong kumain, umiiyak ako. Tapos sabi ng husband ko, kumain ka muna, ganyan. Kasi nga, baka umatake na naman yung sakit ko, diba? Tapos, wala akong ibang choice kundi mag-back to work kasi may delivery ako the next day. Kaya yun yung pinagpupuyatan ko ng ilang araw na bago siya mawala, bago siya mag-birthday. Kaya yung birthday niya mabilisan lang din kasi may nirarush ako na order na marami. So, di upo ako sa chair ko, sa working chair. Pag upo ko, doon ko nabuhos talaga yung iyak. Actually, sa pauwi pa lang umiiyak na ako eh. Yung pinost ko na, hindi kasi ako nag-post na parang wala na si Sedi, hindi. Pag-post ko, yung talagang pictures niya na sa Pet to Nature, na wala na siya lahat. So, ang dami na bigla. Alam ko marami na bibigla. Kasi kakapost ko lang kahapon, parang a day before ng birthday niya. At meron pa nga nag-greet pa din ng birthday niya. Happy birthday. Tapos magugulat talaga na nangyari, the next day wala. So, sa mga nagtatanong kung ano nangyari, paki-watch nyo lang po yung last vlog. Kasi actually, yung hirap i-type, ang hirap na parang baka may nakain or what, ang hirap i-explain. So, kaya rin ako nag-vlog agad to explain, to share. Parang, hindi naman sa parang nagpapaliwanag ako sa inyo. Parang, gusto kong i-share. Iba yung nagpapaliwanag sa i-share, di ba? Parang gano'n, na parang feeling ko part kayo kasi ng journey namin sa pag-vlog, parang ganyan, marami natutuwa sa kanya, and all yon. Parang, hindi rin, parang alam ko rin kasi may totoong mga concern eh. So, parang feeling ko, parang I owe an explanation or
ng pag-share sa mga tao na totoong concern. Yun. So, yun nga, yun, tapos umiyak ako, gumagawa ako. Kasi kailangan kong gumawa eh. Ayoko kasi hindi ako yung tipo ng tao na yung madahilan na kahit may sakit kami, talagang pag nagdahilan na ako sa client na pasensya madidili kasi may sakit ako, sabihin hindi ko na talaga kaya, parang ganon. May time nga last year, lahat kami nagkasakit. Talagang, alam mo yung sobrang migraine, sobrang sinisipon inubo pero gumagawa ka pa din. Kasi, di ba, parang maging professional. Anyway, so, tsaka kailangan ko rin mag-work. Kasi kung di rin ako nag-work nun, wala lang din ang mangyayari sa akin. Magtumutulay mata ko and everything. So, gumagawa ako, umiyak ako, ganyan, makagulgul ako, ganun. So, yun nga, nangyari. At, kaya, yun araw na yun, talagang, parang, sunod-sunod yun, nag-work ako, umiiyak ako, kasi wala kang choice eh, diba? Sabi ko sa husband ko, ang sarap sanang tumulala, no? Tapos, iyak ka lang, mag-walling ka lang, gano'n. Pero, wala eh, diba? So, pero nakatulong din naman. Nakatulong din na, hahaluan ng work para hindi mabaliw. Para to keep me sane, parang ganon. Kasi kailangan na may ibang gagawin. Sobrang nakakamiss talaga si Sedi. So, yung iba nagsasabi, parang ipa-taxidermy ko, ganon. Hindi po naisip, actually, nung buhay pa naman si Sedi, naiisip na namin na, kaya nga, ang bilis ko nakakontakt sa Pet to Nature. Kasi parang before, may mga friends ako na namamatay yung pets nila. Nakikita ko na yon. So, parang I know what to do na, parang ganon. Habang umiiyak ako, tumatawag na ako sa Pet to Nature. Pero yung taxidermy, never ko siyang kinonsider. Sinabi nga rin ng husband ko before, pag may nakikita siya, buhay pa si Sedi. Ano pag ganito mo si Sedi, pag ano. Kasi alam naman natin darating dun eh, diba? Kasi alam naman natin, maigsi lang ang lifespan ng dogs, diba? But in fairness sa Chihuahua, mahaba-haba ang lifespan nila compared to other breeds, diba? So, sabi ko, hindi ko kaya eh. Parang may iyak lang ako lalo. Ang daming nagsasuggest na sa Facebook sa akin, ipag-ganon ko siya noon, ganyan. Hindi ko po kaya kasi. Kasi parang lalo ko lang maaano na, ay, ayun siya, big. Parang pabaliw na nga ako naman nakaraan kasi may kanta kasi ako kay Sid na simula bata siya. Parang tonong lalabay, pero paulit-ulit yung lyrics na mahal kong Sedi, love ko yan, Sedi kong bebe, love ko yan, puro ganon. Kinakanta ko pa yun. Tapos, nung una kasi parang, maaan mo kayo, maaaning ka, na parang, pagka kasi bakante ang isip ko, at kasi multitasking ang isip ko, ang kamay ko may ginagawa, ganyan, nag-accessories. Gagano na ako, kahit tulog yan, lalapit yan sa akin. Kaya, parang, parang kinakausap namin siya, ganyan, happy ka na sana. Lagi sinasabi ng husband ko, happy na siya, ganyan, isipin mo. Oo nga, happy siya. Parang sa isip-isip ko, happy nga siya. Ako naman, miserable. Parang, anyway, totoo naman, ang daming sabi niya sa akin, mag-move on na lang. Mag-move on naman. This is it. Ito yung pag-move on ko, diba? Lahat naman tayo, diba, may process of grieving, lahat yan. Process sa pag-let go, lahat yan. Hindi mo pwedeng, parang for me kasi, hindi mo siya pwedeng i-shortcut, hindi mo siya pwedeng madaliin, hindi mo pwedeng lukuhin yung sarili mo na okay na ako, from now on di na ako iiyak or what. Kasi hindi yun ganon. For me, kailangan daanan mo yung pain, daanan mo yung pag-iyak, daanan mo lahat. Para pag dumating yung time na nasa dulo ka na ng process, masasabi mo talagang I'm healed na, okay na, accepted. Ako accepted ko naman eh. Yung miss, yung pagka-miss, yung emptiness, yung ingay, yung tahol na wala na. Mga kapitbahay nga namin, paano pansin nila, mga after lang araw, parang walang tumatahol ha. So, pag lumalabas yung husband ko, aso na yung aso nyo, ganyan. Ramdam mo kasi yung silence, yun. Tapos yung pag-uuwi, dati excited kang uuwi, may dala kang pasalubong. Yun, parang yung mga ganon. Tapos, pag kumakain kasi kami sa North Park ng Nanking beef na noodles, hindi namin kinakain ng husband ko yung beef doon, yung sahog. Kasi, iuwi namin kay Sedi. Tapos, di may time, ganyan mga pang third day to na wala na siya. Tapos, humagulgul ako bigla, sabi ko, kakainin na natin yung beef sa Nanking noodles kasi wala na si Sedi. Yung mga ganun, parang may maisip ka bigla na, wala na. Tapos, pag kumakain kami, wala na yung maliit na bata sa gitna namin. Parang ganon. So, ayun, nakakalungkot lang. But, yun nga, sabi ko, hindi nga pwede siyang madaliin. Oo, move on naman. Yun yung pag-move on. For me, yun, gusto kong daanan lahat ng
steps, lahat ng ano, ayokong i-shortcut. At ayoko rin bumili ng agad-agad or mag-adapt agad ng another dog kasi feeling ko tinatraidor ko si Sedi at niloloko ko yung sarili ko. But that's, ano naman, hindi masamang idea, diba? Hindi naman ako magsasalita ng tapos na, ay, hindi na kami mag-aalaga. Noong una, talaga, ayoko na, kahit yung husband ko, ayoko na mag-alaga. Tapos, parang naisip ko, sige siguro, after ilang taon pa, pahinga muna natin yung, kasi parang sabi nga nila, pag kumuha ka ng isa pang pet or isang alaga, kahit ano pa yan, parang you are signing up for another heartbreak, diba? Kasi alam mo naman yun eh. Pero para sa akin na, mas mabuti lang tayo yung mauna kaysa sa kanila. Kasi paano na sila pag wala tayo, diba? Yung iniisip ko lagi din, parang gano'n. Kahit dati nga sabi ko, paano kaya no kung pag di tayo umuwi, tapos si Sedi, antay ng antay. Yung mga gano'n, diba? So, hindi naman sa notice, alam mong okay siya, diba? Na, anyway, yung mga gano'ng moment. So, feeling ko parang ayoko pa siyang traidorin na parang, feeling ko nandito pa siya, tapos pag nakita niya may bago kaming alaga, maano siya, na parang baka magselos, or hindi naman, pwede namang happy siya for us, diba? Gano'n naman talaga, but ako sa sarili ko, baka unfair din sa bagong aalagaan na, i-compare mo si Sedi, tapos salta ka pa ng salta ng Sedi, siya na ngayon nandito. Ayoko, tsaka yun nga, gusto ko pang pagdaanan yung magandang process ng healing at letting go and everything and grieving yon. So, yun na naman. Basta yun, thank you sa lahat talaga sa support. Hanggang ngayon, feel ko yung love ng mga nagbe-message pa sa akin. Ang dami pa sa mga iba ko na hindi nare-replyan. Hina-heart ko lang. Pati yung mga comment dito sa Facebook, ay sa YouTube ng last vlog ko. Thank you so much. Pasensya na hindi ko po kayo ma-replyan lahat isa-isa. But, thank you. Nababasa ko yung message nyo. Thank you so much po. Feel ni Sedi yung love nyo. Alam kong happy siya dahil alam niya, gustong-gusto niya yan eh, pag may naglalab sa kanya. Sino bang hindi, diba? So, yun lang. Yun, ang life namin lately, as of today, hindi pa ako umiyak. Kahapon, kahapon wala. The other night yung nag-group hug na naman kami. So, yun lang naman. Tapos yun, binisi ko yung sarili ko dito, sa pag-ayos-ayos, medyo kung ano na naman inayos-ayos ko. Mga halaman na nagkahiluhan na naman. Pero sa garden, di talaga ako masyadong naglilikot pa. Yung naglinis lang ako, nagwash lang ako ng dumi-dumi yun. Tapos walis-walis. Nawala na naman yung ulan. So, yun lang naman. Yun ang update sa aming live. Gusto ko lang mag-thank you at i-share sa inyo yung mga pinagdadaanan. Tomorrow, Monday, 1 week. 2 weeks na siyang wala. Again, sa mga followers ko sa Facebook page, pasensya na kung puro Sedi ang nakikita yung mga nakaraan. Kasama yun eh, di ba? Sa process at gusto ko lang magbalik tanaw, parang gano'n. At gusto kong pinopost kasi baka mamaya pa minsan, di ba, parang nawawala. Pero, yung parang nakakalimutan mo, pero pag magtitingin ka sa Facebook, ay, na-post ka rin. Parang record lang, gano'n. So, gumawa pa ako ng playlist ng mga songs na, alam mo dati, mga kanta ng mga Lay Me Down, See You Again, mga I Miss You, ganyan. Wala sa akin yung kantang yan, pero pinapatugtog ko kasi magaganda. Hindi ko sila ma-feel kasi simula naging kami ng husband ko, puro mga pang-in-love songs, ganyan yung mga gustong-gusto ko, ganyan. Parang hindi ako makarelate sa mga emote-emote songs kahit pinapatugtog ko. Kasi lang maganda, but hindi siya ma-feel. Pero ngayon, grabe talaga. Lalo na nung nagpatugtog ako. Pag morning kasi, gusto ko, sa music din kasi ako yung parang part siya ng healing, gano'n. Ay, naku talaga, hindi mo siya makanta ngayon nang hindi ka umiiyak. Grabe. Anyway, yun lang naman. Alam ko namang malulungkot si Sedi pag nakita niya ako na malungkot, diba? So, yun lang naman guys. Gusto ko lang mag-thank you and mag-update. Ayun, thank you. And sa mga, dahil nga hindi na ako madalas mag-vlog, please like or follow my Facebook page, Romaso. At yun, pinopost ko pala dun yung mga nililet go kong plants ngayon kasi naparami ata yung Peruvian fern ko. Nag-hoard ako ng Peruvian. May isa pa pala akong binibenta nandun sa likod. Sobrang lush nun. Tingnan yun. As in, sobrang haba. Siya yung pinakamahabang Peruvian fern ko. Binili ko yun, nilagay ko talaga sa balcony. Nilagay ko naman, but hindi ko masyadong
Parang di siya, maganda siya, ba't di siya bagay? Andun siya sa likod eh. Doon sa likod namin, doon ko na lang nilagay. Para kako pag may bibili, madali na lang. Sobrang haba talaga, ang ganda. Pang trailing or pang balcony, ganun. Eh, parang naisip ko, yuka na nga lang ilalagay ko sa taas. O Dracena, Anita, whatever, pag may time, ganyan. Yun guys, thank you so much. And happy weekend, happy Sunday. God bless.